Ang ilong nga, ritukada, piki yan, ilong yan, dating palwa. Ay si kuya ba, wala na talaga siyang maisip na maibabash sa akin, kundi ang ilong ko na lang ang ibabash niya. At para naman matahimik ang kaluluwa mo kuya, sasagutin ko ang mga assumption mo. So for your information kuya, ang ilong ko ay pure and organic yan. Tignan mo nga kahit i-punch ko yan, hindi yan maguba. Kasi nga, pure and organic yan. Pero nung unang panahon talaga mga kababayan, gusto ko talagang magparituki. Kasi nung bata pa ako at naging adult na ako, insecure talaga ako sa ilong ko. At sabi ko pa nga sa sarili ko, pag marami talaga akong pera, ang una ko talagang iibahin ay ang ilong ko talaga. Buti na lang nakahanap ako ng foreigner. At ang number 1 na sinabi ko talaga sa foreigner ko na ang ilong ko ay hindi maganda. At sabi pa nga ni foreigner, anong hindi maganda? You have the most beautiful nose I've ever seen, sabi niya. And I was like, are you sure? And he was like, yeah, why would I lie? And eventually, I heard from many other foreigners, especially sa mga Westerners, sabi nila na ang ilong ko daw ay cute na cute, bagay na bagay talaga sa mukha ko daw. At yung time na yun, doon na talaga ako nagka-confident sa ilong ko. Na-realize ko ba na wala naman palang problema ang ilong ko, kundi ang utak ko na nagkaroon ng insecurity ang may problema. At saka yung mga taong nagbubuli sa akin ng ilong ko, sila pala yung may problema sa utak. Sa sobrang insecurity nila, parang pinasa nila yung insecurity nila sa akin, kaya naging insecure ako sa ilong ko. Yes, totoo yan guys. Nung bata pa ako, grabe ang natanggap kong mga bully words about sa ilong ko. And most of the time, yung mga bully words na natatanggap ko galing sa mga kababayan ko ay malaki daw ang nguho ng ilong ko, lisngag daw ang ilong ko. Ay ano ba yan, sa sobrang laki ng bungo ng ilong niya, mapapasok ko talaga ang daliri ko. Ikaw, bata ka pa, musmus pa yung pag-iisip mo, inosente pa yung pag-iisip mo, anong mafe-feel mo? Of course, masakit sa puso kasi kababayan or kapwa mo pang Pilipino ang nagbubuli sa'yo. Kaya nga, maraming Pilipino ang insecure sa mga sarili nila. Kasi sa dami ng trauma at bully na natanggap nila sa pagkabata nila, parang na-imprinted na nila sa sarili nila na may problema talaga ang mukha nila kahit wala naman. Kaya nga, sa karamihan ng mga Filipino, marami ang insecure. At of course, hindi ko naman sasabihin na Filipino lang ang may insecurity kasi marami din namang mga race na may insecurity sila. Pero na-feel ko lang na ang number 1 insecurity ng mga Pilipino is yung mga ilong nila. At hindi ko rin masabi guys na mali ang magpaparituki. In fact, kung happy kayo sa decision nyo na magparituki kayo, so why not? And at the end of the day, you're not hurting anybody or anyone. Pero na-realize ko lang na kahit gaano karami ang nirituki mo or ang pinagawa mo sa katawan mo, wala pa ring maging masaya para sa'yo. Kahit mali or tama ang ginawa mo, para sa kanila mali ka pa rin. Kaya payo ko sa inyo mga kababayan, especially kung may mga insecurities kayo, ritoke or surgery is not always the answer to your insecurities. Kasi guys, ang insecurities na di-develop yan galing sa trauma natin. At ang trauma dito nakatira sa utak natin, sa pag-iisip natin. Kaya payo ko sa inyo, based lang sa experience ko ha, na i-heal natin ang mga trauma natin dito sa utak. Kasi dito talaga nagmula ang insecurities natin. Kumbaga ba na, tanggapin natin na may insecurity tayo. Tanggapin natin na may trauma tayo. Tanggapin natin na may mga tao talagang magbubuli sa atin. Yung mga tao ng mga bully, hindi natin sila ma-change kasi that's who they are. Ang i-change natin ay sarili natin at ang utak natin. Pag gawin nyo yan guys, I promise you that you're gonna be so happy about yourself kasi nagiging confident ka na. Kahit anong bully ang matatanggap mo sa ibang tao, especially sa mga kababayan natin, hindi ka talaga tatablan. So, yun lang.